sa inyo. Medyo ano, no, nakakatuwa at napakainit nung pagtanggap sa kanya. Maraming kapitbahay natin sa Caloocan, tila excited, no, na first time makaharap siya. Siyempre, alam mo naman yung interest nating mga Pilipino sa politics. Alam natin at parang alam ng mga tao na marami silang parang tipong nice itanong kay Senator. Kaya nakakatuwa yung kanyang pag-ikot itong mga nagdaang araw. Very gentleman talaga, tsaka straightforward kausap. Nakatutuwa yung gano'n, no? Minsan masarap din yung may makausap ka laging diretso at tapat yung inyong usapan, na marami kang matututunan. Tsaka mabanggit ko lang din kasi meron akong isang tsuhin na mista niya, no? Isang batch 88 sa PIMA, at alam nating lahat sa Pilipinas si Senator batch 95, so magkakapatid sila sa academy. Paano ba natin sasabihin ito, no? Ang Caloocan tila parang naghahanap ng bagong kalinga, bagong pagkalinga, yung tipong magkakaibigan lang, tunay na pamilya, hindi yung parang tatakutin ka o gigipitin ka o didiktahan, no? Yung Caloocan naghahanap na ng medyo maluwag sa iyong kalooban na nakaharap tsaka pakisamahan, lalo na sa barangayan ngayon dito sa Caloocan. Speaking of gipitan, of course you're a first term councilor dito po sa Caloocan. Naririnig ko lang po, mga kwento-kwento lang din, tila ba parang ginigipit po sila ng mga nakaupo po ngayon? Magkakaibang pananaw, no? Mabanggit ko lang yung kung yung nais itanong yung ating kalagayan mismo, no? Ating kalagayan. Una, pagkapanalo natin ng 2022, tila inaabot pa ng mga 9 o 10 taon bago ako'y nabiyayaan ng sariling opisina. Siguro baka may sarili silang dahilan doon. Sa ngayon naman, aking opisina lamang yung walang pondong nakalaan. Hindi ako member ng kahit anong committee. Wala akong committee. Bawal akong kabuhay, bawal akong batiin sa City Hall. Pati yung mga staff ko, takot na takot batiin kahit. Minsan nga sa elevator, pag ako'y sasakay, papasok, punong-puno yung elevator, nakayuko na lang ako at naka-face mask. Kaya nais ko na rin kunin yung pagkakataon doon sa mga kababayan natin at kapitbahay sa Caloocan. Huwag sanang po ninyong isiping ako'y suplado o isnabero. Kayo po ang aking inuunawa at iniintindi kasi baka makitang binati ninyo ako o concern, magandang tanghali. May CCTV po kasi baka kayo'y mapagalitan. Mas inuunawa ko po kayo kaysa yung aking sarili. Pag ganun po ka, grabe talaga. Di kausap po, bawal. Sa social media, bilang yung magre-react na barangay official sa yung Facebook, kahit matagal mong kaibigan, inaanak mo yung anak, kaya medyo nakalulungkot, no? Kaya ulit, maibalik ko doon sa iyong katanungan, parang naghahanap ng konting kaluwagan sa kalooban yung mga kababayan natin sa Caloocan. Yung kasing politika ng Caloocan patuloy nag-i-evolve, parang masyadong no? Nasasakal, tila nga nasasakal. Nawawala yung pakisamahan lang at saka hindi ito nagiging parang healthy debate, healthy relationship na parang kung magkaiba tayo ng pananaw sa politika hindi naman dapat na magkagalit tayo. Pero sa Caloocan po nagiging iba talaga. Parang nagiging pinipersonal po na hindi naman dapat. Nakalulungkot yung siguro sadyang magkakaiba yung puso ng tao, no? At saka yung style ng pamamahala, kaya minsan si misis ko nga na nagtatrabaho sa Quezon City, lagi akong binubuska o dito, ganyan, buti pa dito, ganyan. Yung mga konsel, kahit kabilang partido, yung kanilang mga benepisyo, patuloy binibigay, hindi sila tinatratong ganyan gaya mo. Hindi na lang ako nalulungkot. Inuunawa ko na lang kung ganun talaga yung kanilang kalooban, sadyang wala tayong magagawa. Nakatutuwa, salamat. Nakatutuwa yung patuloy na pagtanaw ng mga kapitbahay sa Caloocan. Naalala ko nga nung ako'y tumatakbo at nangangampanya panahon ng campaign, may mga utos pa di umano na huwag niyo ibote, huwag niyo harapin yan. Pero sa kabila napagbigyan ng pagkakataon. So yung bawat nangyayari sa aking araw, bawat linggo, patuloy akong natututo. Tinatanaw ko itong mga aral, leksyon ng buhay. Wala sa kamay ng ibang tao ngayong bukas Tsaka sa kabila ng kahit anong inaabot mo, ginagawa sa'yo, pananaw ko manatili ka lang mabuti at saka babalik ito sa'yo. Nakwento niyo po, nagsimula po kayo? Paano po kayo nagsimula before? Naging ano pa kayo? Bouncer and
Ano po yung mga... Ako yung nagsimula sa politika na napadpad o parang inanod ng tadhana ang aking buhay sa politika sa pagsisilbi. Una, 1992 bilang SK chairman, tapos 97 naging kagawad. Sunod-sunod, 3 term bilang kapitan, tuuto hanggang 2013. Tapos happen ng tricycle. Ngayon, isang konsyal na bigyan ng pagkakataon. 32 years, no? 3 dekada. At yung pagiging bouncer naman, ito'y naumpisahan kong maging hanap buhay mula 1995 pa lamang. Kasi yung aming buhay sapat lang. Tapos parang isang kabataan, alam mo yan, nahilig sa gym. No, medyo lumaki ang aking katawan, inisip ko, ano bang gamit nito? Ito ba'y display lang o parang gaya ng ibang kalalakihan na magyayabang lang? Hindi nakita ko kailangan humanap ng ikabubuhay. Nag-bouncer ako hanggang natapos ko ang aking termino bilang kapitan. Kasi nung ako'y kapitan, maliit lang yung aming barangay, ang sweldo ko 4,500 a month. Hindi sapat para bumuhay ng 2 anak, kaya nag-bouncer ako, may extra kita. Ganon, hindi ko naman kinaiya at patuloy ako natututo sa buhay. Ngayon, nabigyan ng pagkakataon, sino makapagsasabi, no? Naging isang konsyel. Hindi naman umunlad yung aking buhay, nga lang, sadyang ganun yata talaga tayo, no? May mga destinasyon sa buhay, mahalaga lang, manatili kang matatag tsaka mabuti. Dahil rin sa kanyang sa kanyang personal na sinasabi niya, yung mga social services, maibalik sa tao, hindi tama na masyado tayong tumutok sa mga infrastructure kasi mas mahalagang mas madama ng direkta ng katawan ng tao yung mga serbisyo at yung pondo o pananalapi ng bayan. Ako sang-ayon doon, no? Sang-ayon doon, mga senior citizen, mga single mom, tapos mga PHW na wala namang sweldo. Mahalagang madama natin itong direkta. Mas mahalagang yun ang ating i-priority kaysa yung patuloy na infrastructure. Nothing against infrastructure, pero tingin ko parang kailangan balanse. At sa aking pananaw at sa aking natutunan sa 3 dekada, hindi naman talaga batayan para sabihing maunlad ang isang bayan kung marami tayong building. Ang tunay na batayan maginhawa at saka masaya yung mamamayan.